po'y tumayo at atin pong papurihan ang ating Panginoon. Greatest day in history. It is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. He's alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won the day. Shout it all, Jesus is alive. He's alive. In that place, we at last meeting face to face. I'm yours, Jesus, you are mine. Hey, and it's joy and perfect peace. Earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. What a glorious way that you have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious way. Wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day. I'll never be the same. Good morning. Gusto ko makita yung mga matatamis niyong ngiti, mga kapatid. Ipahayag niyo nga po yan sa inyong katabi, kaliwa kanan.
harap at likod. Matamis ng ngiti. Yan. Di po ba mas magandang habang nakikinig ng salita ng Diyos nakangiti? Yan. At sa ating pong pasisimulang serye sa Aklat ng Levitico, pinamagatap po natin Learnings from Leviticus, a book on holiness. At particular po, ating tutuklasin ngayong umaga, God's pleasure toward us. Ito pong ating binasa kanina, panibukas lang po, no? Hindi natin mababasa ng paminsan yung kabuuan ng unang mga 3 kabanata dahil may pagtalakay po yun doon sa 5 mga ritual sacrifices ng bayang Israel. And hopefully, at the end of the message this morning, gentlemen and ladies, makita po nating malinaw ang kahalagahan, ang kabuluhan ng pag-aaral ng aklat na ito. So, simulan po natin mga kapatid. Yung pinaka-title niya, Leviticus, ito raw po ay salitang Hebreo at karaniwan po sa kasulatan, bawat aklat ng lumang tipang Biblia na siyang pinaka-available po ng panahon nung una, ang paraan po ng pagbibigay ng title sa bawat aklat ay kung ano po yung unang salita o unang phrase dun sa bungad ng aklat. Katulad po dito, ang sabi po sa verse 1, chapter 1, the Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting. Yung the Lord called, yung po yung pinaka-title sa Hebrew Bible. At yung pong inahayag na katotohanan, ang ibig sabihin daw po nung Hebrew word na ginamit dito, and the Lord called, ay nangangahulugan po na yung relating to Levites. Yung po naman ay hango doon sa Septuagint, nang ibig sabihin po, yung Greek translation ng Hebrew Bible. Hindi lang po naman ito tumatalakay, mga kapatid, sa mga tanging panunungkulan ng mga Levita. Saserdote, mula doon sa lipi ni Aaron. Ito rin po ay ipinangalan ng Levitico dahil tumatalakay po ito mainly ang pagsamba sa tabernacle na pinamumunuan po ng mga anak ni Aaron bilang mga Levita. Kung mapansin po natin, kumpara natin yung aklat ng Exodo, Levitico, tsaka mga bilang, makakakita po tayo dito ng interesting na katuruan, mga kapatid. Yung pong Exodo, siya po ang nagbigay ng directions sa pagbubuo ng tabernacle. So halos kalahati po, the second half ng aklat ng Exodo, may kinalaman po sa pagbubuo ng tabernakulo. Na kung saan sa kanilang paglalakbay sa ilang, and it took them 40 years, di po ba? Sa ating natatandaan. Nandun po yung pagkakataon na sila po'y makapanambahan bilang bansa na binubuo ng Panginoon Diyos para sa kanyang sarili, kahit na sila'y naglalakbay sa ilang. So pagka po yung kapahayagan ng presensya ng Diyos by the pillar of cloud, ay pagka humimpil, ayun, mag-ano po sila, mag-encamp sila. At yun naman, makikita natin sa aklat ng mga bilang. And then, kung araw man yan, linggo, buwan, o even mas mahaba pang panahon, basta po nakahimpil yung pillar of cloud, yung simbolo ng presensya ng Diyos, hihimpil po ang kampong Israel at sila po yung makakapanambahan sa ating Panginoon. So yun po yung niyahayag ng Exodo. Ang Levitico po naman ay nagbigay ng mga tuntunin at mga regulasyon para sa pagsamba. Kasama na po ang mga instructions sa ceremonial cleanness, moral laws, holy days, ang Sabbath year, and the year of Jubilee.
ibinigay ang mga ito sa paghimpil ng Israel sa bundok ng Sinai, kung saan binigay po yung Ten Commandments doon sa Exodus chapter 20. Noong inutusan ni Lord si Moses, buuin na ang pagsamba, ang pamahahala sa isang bansa at yung lakas militar nila bilang bayan. At yung pong aklat naman ng mga bilang ay pagpapatuloy po ng kasaysayan ng paglalakbay mula sa Sinai tungo sa Kanaan, ang lupang pangako na binigay sa kanila ng Panginoon way back in the time of Abraham. Mga kapatid, pagka binasa po natin ang aklat ng Levitico, matutuklasan po natin sa bungad hanggang sa katapusan yung susing kaisipan. Ano ba yung pinakatema? Ano ba yung pangunahing mensahe na ginugustong ihayag sa pamagitan ng aklat ng Levitico? Pansinin po natin simula dito sa chapter 11, verse 44 and 45. At magsasurvey po tayo ng mga talata kaugnay dito. Chapter 11, verses 44 and 45. Ang sabi po, I am the Lord your God, consecrate yourselves and be holy, because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves about on the ground. I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Therefore, be holy because I am holy. Talong po tayo sa chapter 19. Chapter 19, verse 2. Ang sabi po, from verse 1, the Lord said to Moses, speak to the entire assembly of Israel and say to them, be holy because I, the Lord your God, am holy. Chapter 20, verses 7 and 8. Sinasabi po rito, 7 and 8 of chapter 20, consecrate yourselves and be holy because I am the Lord your God. Keep my decrees and follow them. I am the Lord who makes you holy. Talon tayo sa verse 26. Punong-puno po itong buong aklat ng tungkol sa kabanalan. 26. You are to be holy to me, because I, the Lord, am holy, and I have set you apart from the nations to be my own. Chapter 21, verse 8. Verse 8. Regard them as holy because they offer up the food of your God. Consider them holy because I am the Lord, I the Lord am holy, I who make you holy. Chapter 22, verse 15. Wika po rito, the priests must not desecrate the sacred offerings the Israelites present to the Lord by allowing them to eat the sacred offerings and so bring upon them guilt requiring payment. I am the Lord who makes them holy. And so on. Sa kabuang aklat, latag na latag po ang pahayag tungkol sa kabanalan. Una, kabanalan ng kanilang Diyos, and then mananagos po dun sa kanilang mismo buhay, sa sarili, pamilya, ang buong kampamento ng Israel maging banal. Yung po ang pangunahin na pinapahayag ng aklat ng Levitico. At parang na-imagine ko rito isang sonata. No? Yung sa paawit na paraan ng paghahayag ng kasaysayan, ipinadaan po sa pagbuo ng awitin ng sonata. At yung po yung pinaka-koro, no? Ulit at ulit. At kung ilang mga saknong yan ng awit, yung po yung pinakakita yung bakit ulit at ulit sinasabi, maging banal, maging banal. At isa lang po ang dahilan. Kung siya raw po na ating Panginoon ay banal, hinihingi niya sa mga may kaugnayan na sa Kanya noon at ngayon, maging banal. Maging banal. Banal sa lahat ng larangan ng buhay, espiritual at pisikal, sa pagsamba, sa pakikipagkapwa, sa pagsasaka o tungkol sa lupain, kanilang kabuhayan, sa pag-aasawa, sa pakikipagtalik,
sa pagkain, yung pong pagiging malinis sa kabuuan ng pagkatao. Lahat ng yon, pag sumatotal natin, pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa iba. Ang aklat daw po ng Levitico ay nagsasabi na ang pagtanggap ng pagpapatawad, yung paglilinis mula sa kasalanan, at yung pong pagkasakop dun sa pagbubuo ng bayang pinili ng Diyos, marapat pong may pagpatuloy ito sa buhay kabanalan at paglagong espiritual. Hindi lang po paminsanan yung pagiging banal, kundi tuloy-tuloy ito mula nga po dun sa pagkakaugnay sa Panginoon Diyos na siya pong nagbuo ng covenant relationship between Him and Israel, and sa ating po namang bagong tipan at sa ating kapanahunan, through the Lord Jesus Christ ay naugnay tayo sa ating Diyos. So, alalahanin po natin, ang Israel ay kanya nang tinubos, itinawid na niya mula sa pagkaalipin sa Egypt at sistema ng buhay nito. Sila ngayon ay marapat na maging malinis, banal, parang ang idea po, inalis na sila sa bansang Israel. Kaya lang, ang sistema ng buhay ng Israel na malayo sa Diyos, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kung kapahamakan, kalupitan sa kapwa-tao, nandun pa rin po sa sistema ng kalambuhay. So mula po rito, makita po natin yung hindi lang basta inalis na sila sa bansang lumupig sa kanila sa mahabang panahon, kundi yung sistema ng buhay ng Ehipto ay aalisin na po sa kanilang sistema ng pamumuhay. Dahil sila po ay pinili, binukod, naging banal. Ibig sabihin mo, set apart for God. At alam nyo, pagka ganun, mapapaisip po tayo, mga kapatid. Parang malinaw na kalintulad ng ating kalagayan. Layon po ng Diyos, layon po ng ating Diyos through this book to instruct Israel ukol sa paano mapanatili ang kabanalan sa kanilang kalagitnaan. Sa gayon, manahanan sa gitna nila ang Diyos. Yung pong pangunahing layunin ng Diyos sa kanyang bayan. Bakit ba binukod na sila, pinalaya na sila pagkalipin sa Egypt, and then kanila pong tinutugay-gayaan, nilalakbay ang tungo sa lupang pangako. And along the way, God was with them. You see, the Lord desires to dwell among His people. For what reason? So that He may bless them with His presence. This is His delight. Dito po tuwan-tuwa ang ating Diyos. Pagka nakita kanya na kumilala kay Kristo na kanyang bugtong na anak, sinugo niya at sa takdang panahon na namatay doon sa krus ng Kalbaryo at nagkaroon na ng kabuuan ng kaugnayan sa kanya, kasiyahan po ng kalooban ng ating Ama yun. At, He takes pleasure in it, ika nga. Hinahati po sa tatlong bahagi ang simpleng pagbalangkas ng aklat. Ang chapters 1 to 7, kung saan kumuha nga po tayo ng halimbawa ng pagbasa, ipinaliliwanag po yung 5 uri ng ritual sacrifices o yung paghahain. May kinalaman po sa pagsamba. Tandaan po natin ito, mga kapatid. By history of Israel, noong sila'y alipin sa mahabang panahon, 400 or so years in Egypt, ang isa pong nawala sa kanila na kalayaan, pagsamba sa kanilang Diyos. Pagsamba sa kanilang Diyos. At sa kasaysayan po ng Israel, nauulit-ulit po ito. Ganon din po nangyari sa kanila, nauulit-ulit po, nung panahon naman na exile, nung dalhin po sila doon sa Babylonia. Ang inalis po, pangunahin sa kanila, kalayaang pagsamba sa kanilang Diyos. Mga kapatid, with all practicality, let me remind all of us, primarily to our dear parents, fellow parents. Mga kapatid, pag magkaroon po tayo ng wastong kahalagahan sa pagsasama-samang pagsamba sa ating Panginoon Diyos,
At wag po natin basta isuko, lalo na pananagutan po natin mga magulang ito sa ating panahon, lalo na sa alang-alang po sa paglaki ng ating mga anak sa kulturang Kristiyano. Sa pagkakaroon po ng malinaw na kaugnayan sa ating Panginoong Hesus. Ito po magtatawid sa ating mga anak para po mapagtagumpayan ang klase ng kultura ng buhay sa ating panahon, mabuhay, malayo sa Panginoon, at lalo na, kung pag-uusapan natin, buhay kabanalan, napapakamot ako dyan eh. Parang, ganito na lang po, kaawaan natin ang ating mga anak, ang kanilang kinabukasan. At ang susi po, huwag po nating isusuko yung pagsasama-sama sa pagsamba. Kalakhan po nawa ng ating mga anak ang pagsamba sa Panginoon Diyos. Bahay, simbahan, eskwelahan. Siguro hanggang doon sa 3 o kung kailangang magdagdag pa, dagdagan. Pero pangunahin po 3 lamang na mahalagang mga lugar na dapat kalakhan ng ating mga anak. Una, sa tahanan. In other words, huwag po kayong liliban sa pagsamba sa Panginoon. At kasama na po yan sa ugali ng ating mga supling. And then, doon sa chapters 8 to 15, tinutukoy naman po dyan, dinidetalye, yung pong priestly qualifications. Buhay kabanalan pa rin po ang hinihingi para sa mga nagre-representa sa bayan, Israel, sa pagsamba, pag-offer ng mga sacrifices and so on sa pamagitan po ng mga Levita. He asks for such qualifications given in chapters 8 to 15. Yung mga ritual purity. At sa chapters 16 to 27 naman po, inisa-isa ang mga yung pong mga taunang pista ng mga Hudyo na meron pong kaugnayan o meron pong pagpapakahulugang espiritual sa kanilang mga ginagawang pagsamba bilang piling bayan ng Diyos. Yung pong mga kabutihang moral, yung pong mga hinihinging pagtatapat ng Israel sa nabuong kasunduan sa pagitan nila at ng kanilang Diyos. Mga minamahal, kung dati-rati, halos iniiwasan nating basahin ang Levitico for one reason or another, nilalaktawan po natin, nawawalan tayo ng gana sa pagbabasa. Kasi parang ang dating walang dating sa atin ngayon, walang relevance sa ating buhay sa araw-araw ngayon sa ating panahon. Ibig ko pong hikayatin kayo sa matamang pagbabasa at pag-aaral ng aklat na ito. Para na rin po sa ating kapakanan. May matututunan tayo dito at 2 pangunahin po na gusto kong imungkahi ngayon, ilang mga benefits of reading Leviticus. At with that, hinihimok ko po kayong lahat mga kapatid, huwag kayong absent sa mga sunod-sunod na mga linggo darating. Kasi series po ito nating tatalakayin. Now, anong pakinabang? Anong dudulot nito para sa atin? 2 po. Una, ito po ay maglalahad ng kalakhan ng sakop ng pagkakaroon natin ng banal na Diyos. Ano ba ang pwedeng itulong nito sa atin na makilala natin at matanggap ang katotohanan, ang Diyos na kinikilala natin sinasamba, banal. Mayroon tayong banal na Diyos na kinikilala. At yamang ang Diyos ay banal. Since God is holy, all holiness springs from Him. Sabi po ng isang author, God is the definition of holiness. Naalala nyo doon sa aklat ng Isaias, sa chapter 6, nung pong pinakitaan ang propeta Isaias ng pangitain ng Panginoon Diyos at
nakita niya yung mga anghel, no? Merong anim na mga pares ng mga pakpak. Pagkatapos po doon sa verse 3, nagsisigawan daw po, nag-aawitan itong mga anghel tungkol sa Diyos na kanilang sinasamba. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. At yun daw pong pagkakabigkas noon, sabi ng ating mga theologians, talagang palakas. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Inuulit-ulit po nila yun. Ulit at ulit. Binibigkas, binibigkas. E di po ba, sa English grammar, pagka may pag-uulit, dalawang beses lang pong pagbigkas, ibig sabihin, holy, holy, ano na po yan, mayroong pagbibigay diin na. Pero sa Hebrew grammar, pinapakita po ng ating mga scholars, pagka may tatlong pag-uulit ang pagbibigkas, ay tinding emphasis ang binibigay. Ibig sabihin po, ang Diyos na kinikilala ng bayang Israel ay totoong banal, tunay na banal. Sinasakop po ang bawat isang katangian at gawa ng ating Diyos sa kanyang pagiging banal. Kapag sinabing banal ang Diyos, sabi po, it describes what is intrinsic to God's natural nature. Kung baga, sino ba siya? Pangalawa, what is consecrated to God's service? What He requires. And what is reflected of God's character, what He imparts. So tatlong bagay. What He is, what He requires, and what imparts. Lahat po nakabase sa kanyang pagiging banal. Naku, napakatindi po ng kabuluhan nito, mga kapatid ko sa Panginoon. Yung pagkaunawa sa tatlong aspetong ito sa kabanalan ng ating Diyos ay mahalaga para sa mas masigla at ika nga po'y tuloy-tuloy na buhay kabanalan. Unawain po natin mabuti ito. Una, kung ang ating Diyos ay banal, pero wala po siyang solusyon sa ating kawalan, kabanalan, mawawalan tayo ng pag-asa. Para pong ang dating ay nag-aakselan tayo ng panahon. Ulitin ko po, unang bagay, kung ang ating Diyos ay banal pero wala siyang solusyon sa ating kawalang kabanalan, baliwala po. Dagdag sa roon, pangalawa, ang pagtatalaga ng sarili sa paglilingkod na walang wastong pananaw sa pagiging banal ng ating Diyos na ibig nating paglingkuran ay hahantong lang po sa maling pamantayan at palagay lang. Inassume lang. Naisip ko tuloy, sa takbo ng buhay ng ating panahon ngayon, at ito po ay pwedeng sukatin sa mga nag-aaral po sa mga seminaryo, Bible colleges and institutes. Alam niyo po, at least alam kong dalawang paaralang pang Biblia. Ibig sabihin, magpapastor, magtatalaga ng buhay lahat, kinabukasan sa paglilingkod sa Diyos, itong magiging kanilang vokasyon o pagtawag sa kanila ng Panginoon, kumukonti po ang mga nag-aaral sa mga seminaryo. Siguro mayroong mga online na mga pag-aaral, etc., etc. Pero ang ibig sabihin po, naisip ko lang, kung ang pamantayan po natin o batayan tungkol sa pagnanasa natin maglingkod kay Lord, ialay ang buhay natin bilang lingkod ng Diyos ay sa kanyang pagiging banal, patawaran po kung masabi, baka hindi kayanin ng kaisipan ng kabataan natin sa panahon ito na siya'y mabuhay tungkol sa buhay kabanalan. Marami siyang isasakripisyo, in quotations, para po doon sa pagtugon sa tawag sa kanila ng Panginoon. Ikatlo, yung pong idea naman, mga kapatid, na
Pagka ika nga po, malabo sa ating kamalayan, yung pagiging banal. Kasi po, pwedeng magkaroon tayo ng matinding pagnanasa na maging banal, matuwid, malinis sa harapan ng Panginoon, pero nananatiling pagnanais lamang po at hindi pinamumuhay sa biyaya at tulong ng ating Panginoon, maghahatid po yun sa atin sa kawalang lakas laban sa mga tukso. Laban sa mga tukso. Ganun po siya kapraktikal, mga kapatid. Workable, ika nga. Now, idugtong po natin dito yung pangalawang pwedeng pakinabang sa likod ng pagbabasa, pagkatuto mula sa aklat ng Levitiko. Ito po ay, ika nga po, pagkakaroon po ng pagkahayag din ng kagustuhan ng Diyos to be with His people. Pansinin po natin bilang example po, doon sa binasa natin, unang 9 na talata dito sa bungad na kabanata. Ilang mga phrases ang obserbahan natin. Una po, dito sa verse 2, tingnan natin. Speak to the Israelites and say to them, when any of you brings an offering to the Lord. Talong po tayo sa verse 5. He is to slaughter the young bull before the Lord. And then sa verse 11, he is to slaughter it at the north side of the altar before the Lord. Verse 14, if the offering to the Lord is a offering of birds, and so on. Chapter 2, verse 1, when someone brings a grain offering to the Lord, inulit po yun sa verse 11, verse 12, verse 14. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, ang tuon ng pansin sa pag-aalay ng sacrifice or offering kay Lord, burnt offerings, sin offering, fellowship offering, guilt offering, and so on, sa Panginoon. Sa Panginoon. Ang atensyon ng bawat sumasamba sa Kanya, dili ba kundi siya mismo. Hindi po siya nag-ahandog para para sa kanyang sariling kapakanan. Pangalawang obserbahan natin na phrase. Simulan natin dito sa verse 5, verse 9. He is to wash the inner parts and the legs with water, and the priest is to burn all of it on the altar. It is a burnt offering, an offering made by fire, an aroma pleasing to the Lord. Talon tayo sa verse 13. Patuloy pong sinasabi, he is to wash the inner parts and the legs with water, and the priest is to bring all of it and burn it on the altar. It is a burnt offering, an offering made by fire, an aroma pleasing to the Lord. And then, huling talata po ng chapter 1, 17, he shall tear it open by the wings, not severing it completely, and then the priest shall burn it on the wood that is on the fire on the altar. It is a burnt offering, an offering made by fire, an aroma pleasing to the Lord. Inuulit-ulit po yan. At ang pangunahin pong pakahulugan dyan ng ating mga Bible scholars, sabi po nila, pagka di po ba sinusunog yan, mayroong altar tapos may apoy po dyan, yung usok na bubuin po ng pagsusunog na yan, pagka po diretsong paakyat, tinatanggap po ng Diyos ang hain o handog. At alam niyo po, ang sabi rito, an aroma, yung langhap ng Diyos, nung amoy, nung sinusunog na hain para sa Kanya. An aroma pleasing. Masarap sa pang-amoy. Naamoy pa lang, busog na. Ika nga. Yan po ang idea. Ang toon ng pansin sa pagsamba, yung Diyos. Wala nang iba.
Nagpapahayag po ito sa pagbabasa natin ng aklat ng Levitico na ninanais ng Diyos to be with His people. So, tuwirang salita, this is tantamount to saying, our God takes pleasure, great pleasure in you, in us. He takes pleasure in seeing His children grow in holiness as He works in their hearts to make them more like Himself. More like Himself. Ang sabi po dito sa Psalm 37:23, Psalm 37:23, if the Lord delights or takes pleasure in a man's way, He makes his steps firm. Though he stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. Sabi po, if the Lord delights in a man's way, He makes his steps firm. Walang pagkadapa. At kung sabi po sa pisikal, gusto kong paniwalaan na ngayon to sa aking edad, pagka daw po medyo parati kang nadarapa-rapa, ang taguri po dyan, lampa. At pagiging lampa, hindi lang po sa edad, kundi yung wala pong pag-iingat sa paglakad-lakad. So, yung pong idea nito, mga kapatid, ginugusto ng Diyos, lumago tayo, magsilaki tayo sa buhay kabanalan habang siya'y gumagawa sa ating mga puso to make them more like Himself. Wika po. Now, interestingly, tingnan po natin ito. At pinakita po yun doon sa video clip natin kanina. Pagkumpara po natin yung unang talata sa bungad na kabanata ng Levitico at doon sa mga bilang. Leviticus 1:1 muna. Ang sabi po, the Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting. From the tent of meeting. At dito po sa Numbers 1, verse 1, the Lord spoke to Moses in the tent of meeting in the desert of Sinai on the first day of the second month, etc. Leviticus 1:1, the Lord spoke to Moses from, mula sa. Numbers 1:1, the Lord spoke to Moses in, sa loob. Anong ina-establish na katotohanan po ito? Una, nagpapatunay po ito, sumasakan lang ang kalagitnaan ang Diyos. Represented by the tabernacle and the yung Shekinah glory kung tawagin sa Exodus 40. At alam po ninyo, sa pag sinabing the Lord spoke to Moses from the tent of meeting, si Moses lang po halos ang pinakikita rito na pwede pong makipag-usap sa Diyos. Gagawin po yon, pagtatawagin siya, at sabi dito, the Lord spoke to Moses from. Pwede pong si Moses labas-masok sa tabernacle, representing the people of God. Pero yung pong dun sa Numbers 1:1 na the Lord spoke to Moses in, may posibilidad daw po ang tinutukoy nito as in sa prophetic challenge ng ating salita ng Diyos, yung katotohanan. Nung dumating na po ang ating Panginoon Jesus dito sa lupa, yung salitang ginamit sa John 1:14, He tabernacled among us. Permanente na po yun. Pangwalang hanggan na po yun. Opo, sa kasasayan ng mga gospel records sa Bagong Tipan, 33 years lamang ang physical presence ni Lord Jesus. Pero di po ba bago siya bumalik doon sa kanyang ama, nangako siya. Sabi niya, isusuko sa inyo ng aking ama, sa magitan ko, ang banal na espiritu. Hindi ko kayo iiwang mga ulila, sabi niya. And then nangako po siya, babalik siya. And then from there, makita natin, this was all meant forever. Pangwalang hanggan po. Permanence. Not only from, in and out, kundi in the presence
of God Himself. Mga kapatid, ulit-ulitin po natin ito. Kagalakan po ng Diyos ang nauugnay na sa Kanya. Tuwirang salita, kung ikaw meron ng kaugnayan personal sa ating Diyos sa pamagitan ng Kristo, God takes pleasure in you. Ginugusto niyang kasama ka. Ginugusto niyang kasama ka. At kung tingnan po natin yung huling bahagi ng Exodo para lubos nating mayakap ang katotohanan ito, tingnan po natin ang pagwawakas ng aklat ng Exodo. Mula po sa chapter 40, verse 34. Sabi ng huling bahagi ng 33, and so Moses finished the work. Ibig sabihin po, yung tabernakulo na buo na. Alright? Bilang representative ng presensya ng Diyos sa kanilang paglalakbay sa ilang. Verse 34, then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled upon it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. In all the travels of the Israelites, whenever the cloud lifted from above the tabernacle, they would set out. But if the cloud did not lift, they did not set out until the day it lifted. So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire was in the cloud by night, in the sight of all the house of Israel during all their travels. 40 years sa ilang. Di po ba? Sabi ng mga historian sa atin, dapat lang ay 14 days. Pero it took one generation. Katigasan ng ulo ng henerasyong yon. Nalagas po yan sa ilang. 40 years while traveling in the wilderness. Doon sa Shekinah glory na yan, doon sa presensya ng Diyos na yan, cloud of fire, cloud, day and night, they travel with their God in their midst. Sa buhay natin sa pang-araw-araw, kanino po nakasentro ang bawat oras na nagugol sa bawat maghapon, sa bawat araw? Sino ang kasama natin? Di po ba masarap ikang kasama pagka kasangga kayo? Pero hamon magkasama nga kayo, pero hindi man lang kayo magngitian, hindi man lang kayo magkapit kamay. Parang malungkot. Pero ulitin ko po, ginugusto ni Lord, kasama tayo. Dagdag pa rito, mga minamahal, kilala natin ang Diyos bilang relational God. Di po ba? Isang Diyos sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. In that alone, nagpapatunay po, relational God. No? Marunong pong makipag-ugnayan ang ating Diyos. At alam nyo, pinapakita po yan sa mga iba-ibang mga nababasa natin na klase ng mga reaksyon o aksyon na ginagawa ng Diyos alang-alang sa kanyang mga kaugnay. He loves, He even weeps. For whom He loves, He cares. At itong medyo kakaiba. Di man lang po natin nabibigyang karapatang magalit ang Diyos. Nagagalit din po siya. Ang gusto natin, mahal niya tayo. Maawa sa atin. Pero pag nagalit si Lord, parang hindi natin welcome masyado yun sa ating kamalayan. But, nagagalit po siya. He uplifts, He comforts, and He sacrifices for us. And interestingly, nilikha po niya tayo na relational beings as well. That is to be like Him in the way we live out His plan for our lives. Mula sa karanasan ng ating mga ninunong Adan at Eva, nilikha pa po ng Diyos ng halamanan, Garden of Eden, para ma-enjoy niya ang presensya ng Diyos. So that at any time of any day, every day, that is, magkaulayo ang Panginoon at ang kanyang nilalang. Kaya lang,
alam niyo ang nangyari, ginusto ng tao na ang tahakin ng kanyang landas ng buhay, yung kanyang sarili, yung kanyang gusto, nagkasala. At yung po nagpalayo sa ating Panginoon. Pero salamat po sa Diyos, by grace through faith in the Lord Jesus Christ, ipinagkasundo niya tayo sa ating Diyos at nagkaroon ng tamang paglapit sa Kanya in worship and service to Him. In the book of Leviticus, all the rituals, regulations for offerings and sacrifices all point towards the ultimate, perfect, acceptable sacrifice of the Paschal Lamb, the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. And by way of application, ilang mga bagay, mamalas natin ang ikinasisiya ng Diyos. Saan po ba talagang masaya ang Diyos? At paano po ba natin maiugnay sa ating sarili bilang kabilang na sa pinili ng Diyos, yung mapasaya din natin siya. Ito po ang ilang mga bagay na ikinasisiya talaga ng ating Diyos. 3 bagay lang po ang aking babahagi. Una po, alamin natin mga kapatid ko sa Panginoon, kasiyahan po ng Diyos yung kanyang naging plano ng kaligtasan at sa kanyang anak na si Jesucristo. Isang kinasisiyang katotohanan, kinasisiyan ng ating Diyos. Yung kanyang pinanukala from eternity past to eternity future. Yung kanyang pinanukala na paraan ng kaligtasan upang hanguin ng tao na kanyang pinakamamahal sa lusak ng kasalanan by sending His Son, Jesus Christ, our Lord. Hindi po ibig sabihin nito, naging masaya si Lord nung mamatay ang kanyang bugtong na anak. Kundi yung katotohanan, nagkaroon po ng kaparaanan ng tao na maugnay siya muli sa kanyang Diyos. Nang nagpahiwalay sa kanya ay ang kasalanan. So, marami pong kapahayagan ng mga talata, Old and New Testament alike, tungkol sa katotohanan ito. Only the Lord Jesus Christ. Sabi ng John 14:6, di po ba? I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but through me. John 3:16, in the beginning was the Word, and the Word was God. Ay, walang nakapansin agad ha. John 1:1 po yun. And John 3:16, ano po ang sabi? For God so loved the world that He gave His only Son. Begotten Son. Meron pong nagbiro na sinabi, begotten Son. Pag nagregalo ang Diyos, begotten. Begotten Son. At sabi po, pag pinagsama nyo yung 2 talatang yon, kompleto na. Walang ibang paraan. Isa lang. At nakita natin, sa ating karanasan, tinanggap natin ang tanging daan na yon. So, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Yung pong una, ikinasisiya ng ating Diyos yung paraan, yung plano niya ng kaligtasan at sa kanyang anak na naging masunurin naman sa kanya. Hanggang yalay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Nilibing, pagdating ng 3 araw, nabuhay na maguli, at after 40 days, umakyat sa langit na mayroong iniwang pangakong babalik. Naabangan mo ba ang pagbalik ng iyong Panginoon? Pangalawa, second to the last, kasiyahan din po ng Diyos makita ang makasalanan na nagsisisi at tumatalikod sa buhay kasalanan. Nakakatuwa po ito mga kapatid. Basahin natin yung Ezekiel. Ezekiel chapter 18, verse 23. Patanong. In a question way. Sabi niya,
Ezekiel chapter 18, verse 23. Do I take any pleasure in the death of the wicked, declares the sovereign Lord? Rather, am I not pleased when they turn from their ways and live? Sa tingin nyo ba, ako'y natutuwa doon sa mga namamatay pero mapapahamak dahil sa kanilang kasamaan? Di ba, sabi niya, ako'y natutuwa when they turn from their ways and live. Mga kapatid, nasisiyahan ng Diyos, kasiyahan po ng ating Diyos. Di ba, ng ating Panginoon nandito sa lupa, in Luke chapter 15. Sabi niya, isang kaluluwa lang, ang magsising magbalik loob sa Panginoon. Libo-libong mga anghel sa langit, ang ikangay panawag at akyat sa langit, naghahayag po ng katuwaan. Matinding hamon. Nakwento nga kay Pastor Mitch kanina, meron pong kalungkutan kami dahil meron akong bayaw sa pinsan, nakatatanda po sa atin, na ano bang tamang salita? Nawala na po sa lupa. Kaya medyo magkahalo po yung aking sinasabi at pinipili ko yung tamang salita. Nasesiram po ng gospel ang aking mga kamag-anak whenever we visit the province. Wala pong pagkakataon, lalo na nung buhay pa ang aking nanay, na kanyang palalagpasin na magkakaroon po ng pagbabahagi ng kaligtasan sa aming mga pamilya, sa aming kaanak. Pero alam niyo po, hindi natin mapipilit ang tao. Yun lamang malungkot doon. Sila pa rin individually ang magpapasya. Pero hindi po kami nagkulang sa pagbabahagi ng kaligtasan. Ayun. Ito pong undas ay, kahapon lang, kahapon ng umaga lamang, ay kinuha na po mula dito sa lupa. Samantala, yung pong lola ng isang batang maliit sa katapat namin bahay dito sa Hilltown, nagkaroon po ng pagkakataon na makatawid po kami sa kanila kasi katapat bahay lang po namin at kababayan ko Kabalen sa Candaba. Nagkaroon po kami pagkakataon may bahagi ang salita ng Diyos at tumanggap po sa Panginoon. Nung umuwi na po siya sa kanilang probinsya, abay hindi nagtagal, narinig namin, nagkasakit. At buwan ng binilang, nandyan po sa East Avenue. Malala po yung kanya naging kalagayan. At itong undas mismo ay sumapiling na ng Panginoon. Sinabi pong sumapiling na ng Panginoon dahil nga yung pagkakataon, sharing the gospel, accepted the Lord as their Savior and Lord. Sabi ng Panginoon, patanong sa Ezekiel 18:23, masaya ba ako kung merong isamang mapapahamak at mananatili sa kanyang buhay kasalanan at mapapahamak? Di ba sabi niyang kasiyahan ko, siya'y magsisi at mabuhay. Pangatlo na pwede nating pagwawakas sa mensaheng ito, kasiyahan po ng Diyos ang mga nauugnay sa Kanya, talaga pong pagmamasdan niya ay nakangiti. Matamis ng ngiti sa labi ng ating Panginoon whenever He looks at you with satisfaction. Pagka naugnay ka na sa Kanya, doon sa mga awit 17:8, ang tawag po sa mga naugnay na sa Panginoon, God's apple of the eye. God's apple of the eye. Si Doc Beth siguro mas makakaunawa po dito sa tungkol sa matay. Ano ba yung tinatawag na apple of the eye?
Incidentally, sinuot ko na po yung bagong salamin sa pag-check up po ng ating Ate Beth. Napaka-importante mo sa kanya. Ano man nangyayari sa iyo, kung masaya ka, lalo siyang masaya para sa iyo. Kung nalulungkot siya, alam niya yan, feel niya yan. Kasi napakahalaga mo sa kanya. Kasiyahan niya kasama ka. Ang matuwid ay nagtatagumpay din dun sa huli. At tiyakan, tutuparin ng mga ipinangako ng Diyos sa kanila. Sa unang Samuel, Kabanatang 5, kinukwento po doon ang pagsuway ng Haring Saul. Bagong hari pa lang po ito ng panahon na masulat yun. Ang pagsuway ni Saul sa kanilang Diyos. May pinagagawa siya para pumatapos yung kapamakang kinakaharap ng Israel. Hindi po niya ginawa. So sabi niya, sobrang kalungkutan niya, nabanggit niya, napakasakit sa aking kalooban, sabi niya, ginawa ko pang hari itong mamang ito. So pinalit po si Haring David. At si David, kumpara kay Saul, sabi niya, a man after God's own heart. Puso para kay Diyos, para kay Lord. Mga kapatid, pagpapatuloy pa po ang ilang mga katotohanan nasa likod ng aklat ng Levitico sa mga susunod na mga linggo sa ating pag-aaral, sa ating pagbubulay. Praise God. Make us your showcase, an attraction for you. Then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow.